Napakadali kasi mag-husga. Hindi po ba, no? Palagi ko yung sinasabi ko that what is important is character and not reputation. Reputation is how you are perceived by people. Character is who you are. But we are more particular with reputation. Anong sasabihin ng ibang tao? Anong sasabihin ng ibang tao? Hindi mo tinatanong anong sasabihin ng Diyos. Compassion is to put ourselves in the shoes of the others. It is not pity. It is not pity. Pity na awa ka. Compassion, naintindihan ko ano kanyang nararamdaman. Kaya nga paulit-ulit ko yung sinasabi, ang na tayo ay nagbibigay hindi dahil meron tayong sobra, kundi dahil alam mo ang pakiramdam ng wala. That is compassion. You give not because you're extra, but because you know how it feels to have none. That is compassion. Mga minamahal na mga kapatid, ayaw natin tayo ay hinuhusgahan. Pero tayo kaya? Ano sabi niya? Pwede ba? Pwede ba? Huwag mo kong husgahan. Gutom lang ako. Kaya mainit ang ulo mo. Alam niyo ba na pakiramdam ng gutom? Hindi ko ba alam? Kaya nga, ang mga binibigting, yun ang sikreto. Masarap palagi ang pagkain ng nila. Kasi naintindihan ng Santo Papa, kung sila ay binigyan ng dispensation, marami sa kanila nag-aaway dahil sila ay tutulong. Kaya ang kardinal, ang limang cardinal saint, nung siya'y nabubuhay, pag meron naglalari sa Villa San Miguel, galit ka, anong gagawin mo? You go to the kitchen. Pagkatapos ng kumain, wala na nagreklamo, usog mo. Kaya pag galit ang anak mo, makain mo ka ng anak mo. Pag galit ka mister mo, kain ka lang. Diba? Galit ka misis mo, kain ka lang. Di ba ba? Baka gutom lang. Hindi ba ba? But kidding aside, do we try to understand the other person by putting ourselves in their shoes? Kaya nga parang ko sinasabi, lalo-lalo na pag kayo ay mayroong magandang magulang, don't send your gifts, bring it personally. Because as we grow older, we begin to understand that gifts are no longer important. Whether you like it or not, I begin to understand that regardless of who we are, we are still little babies in front of our mothers and fathers. Hindi po ba? Kaya nga sinasabi ko sa mga anak, stop wiping the kisses of your mothers. Bakit ba ba? Pag tayo ay tumatanda, pag hinahalikan tayo, pinapawis. Bakit ba? Hayaan mo po na yan. Pag-alis mo na sa kamalapunasan, hindi yung sa harapan ng nanay mo, pagkatapos mong halikan ka, pupunang sumamaraw mo. Di ba? Bakit hindi mo po nakayaan? Yan na lang ang kaligayahan mo, hindi po ba? Yan na lang ang kaligayahan. Naiinis ako, naalala ko noon, nung maliit kami, pag dumarating kami, itong nanay ko, walang ginawa kung titignan ang likod ko, basa. Di ba? Ang mas nakakahiya, pupulbuhan ka. Kaya sinasabi ko, pwede ko, huwag mo ako susunduin sa school. Kasi talagang binabantayan ka. Ngayon, iniisip ba ng nanay yun? Hindi. Ang iniisip ng nanay,
paano niya maparamdam ang kanyang pagmamahal sa iyo? Regardless of our age, mothers will be mothers, children will be children. Be compassionate. Try to understand. Tatandaan tayo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi ako nahihiya manghingi para sa seminarista. At hindi ako nahihiya manghingi para sa mga may sakit. First, they grow in prayer. Ang example ko po, ito para they grow in prayer. And because they grow in prayer, there is an increase in number of mass goers. Ano unang indication ng growth? There is an increase of communion. Hindi lang sila nagsisigma, nag-communion sila. Kapag niya, so ibig sabihin, hindi lang yan nakikiupo. Hindi lang yan nag-aantay ng oras. Talagang gusto niya sabihin mo kung ano ang kalagayan. You have to understand that you are nourished by what you receive. You grow when you give. You are blessed by doing what is good. And you are remembered by your God. Ulitin natin. You are nourished by what you receive. You grow when you give. You are blessed by doing what is good. And you are remembered by your God. You cannot grow, you cannot nourish if you do not receive. And we all know, God said, unless you eat my body and drink my blood, you have no part in me. You want to be nourished, and you want to be the kind of person God wants you to be, you must allow God to nourish you. Receive communion. Sasabihin ni Vic, Father, wala nang roster. Bakit? Ang dami ang ako nga. Then, the second stage of growth is when people give. They give. Kaligayahan ng aming mga greeters and collectors pag sila yung bigyan. Bakit hindi ako piso? Dumadami natin. Ay, may piso. Ay, may pwede na. Simple words. Pag tumataas ang collection, then people begin to become grateful. Grateful does not mean you say thank you. Grateful in Tagalog is tumatanaw ng utang. Tumatanaw ng utang na loob. Ang utang na loob, hindi yan nababayaran. Tinatanaw. Nakapulay na? Tinatanaw. Dahil sila tumatanaw sila ng utang na loob na sila ay naghahandog. Kaya nga, kung ang iyong paghahandog ay hindi dala ng iyong pagtanaw ng utang na loob, hindi yan thanksgiving. Ang tawag yan, donation. Ang thanksgiving is a product of what? Yung gratitude. Yung gratitude. Mahirap yung nagbibigay ka dahil napilitan ka lang dahil yung katabi mo nagbibigay. Di ba ba? Pangatlo, you receive communion, you give, and third, you serve. You serve. Namumulong ka, nagbibigay ka, nag-giving ka. Because you know, your contribution, your thanksgiving, is not enough as an expression of your gratitude. Bakit? Ako lahat. Tapos, may nag-volunteer na mag-lay minister. Ano? Kahit doon lang sa oras mo kaya sila nagsisimba,
Kung alas 10 ka na nagsisimba, so at least makapwede ka mag-serve na yung minister na kahit kaya ko lang. Hindi ko ba? Hindi ko na-expect na yung buong misa na maghapon na hindi. Mag-serve ka. Mag-serve ka. Look at these three simple indications. You receive, you give, and you serve. Nasaan ka doon? Nasaan ka doon? Makuha niyo? Mahirap yung tumulong na nakuha niyo, hindi na nag-aama. Mahirap yun. Mahirap yung iyong mga anak, kain lang ng kain, pero hindi mo bibigay. Diba? Pinatapos mo ng college, hanggang iyo, pakainin mo pa. Hindi nag-aamo. Hindi pwede. Hindi sila katuto. Hindi sila katuto. Hindi pwede ninyo mga anak. Simula ng maliit, pinapakain ninyo. Ngayon yung malaki na, kakainin pa kayo. Pinagtapos nyo ng trabaho, hindi pa lang nag-aamo. Ano ibig sabihin? Wala silang utang. Diba? Mahirap yun. At higit sa lahat, hindi ba sila nagbibigay, pinapakain nila. Isipin nyo, retired na yung iba, yung pension pa nila pinagastos na anak nila. Hindi mo karami yun. Magalit na sa akin mga anak dito. Diba? Hindi pwede yun. Kasi pag kayo ay nakatapos na ng mga magulang nila, tapos na obligasyon nila sa inyo. Kung gusto niyo magpaaral, kayo gumastos. Hindi pa yung pension nila, kukunin niyo pa. Dapat kayo na mga anak ang nag-aapon. Di ba? Para palagpag kayo. Dapat nag-aapon ng mga anak. Nag-aapon. Kung yan ay 20 hanggang 29, baka sabihin, hindi pa ako makakapagod ha, nag-iipon pa ako ha. Pero at least, hindi siya humingi ng pamasahe sa iyo. Di ba? Nagtatrabaho na, sa iyo na nakikita mo sa akin. Hindi. At the age of 30, dapat nagtatrabaho ka. Kahit hindi mo hinihingi. Why? It is a normal process of God. Pagkatapos niya mag-aral, dapat hindi yan pagulong-gulong. Nagsisimula na yan magtrabaho sa bahay. Nagsisimula na yan magtrabaho sa bahay. Dapat hindi na yung magulang. Dapat hindi na yung magulang. Dapat siya na pagsasabi, Ma, ako na niya. Ma, ako na niya. Pa, ako na niya. Ako na niya. Hindi na yung magulang pa maglalaba para sa kanya. Hindi yung magulang pa magluluto para sa kanya. Hindi po ba? Dapat siya na naglilingkod. Hindi niyo pwedeng paghiwalayin ang buhay sa tahanan at buhay sa loob ng simbahan. Kaya nga, doon sa simpleng tatlong bagay na yun, ano ang pinakasahan niyo sa pang-apat? Then they begin to correct what is wrong in their lives. They receive, they give, they serve, and the fourth is, they correct what is wrong in their lives, or they repent from their sins. Anong sabi? 3 Sundays ago, unless you repent, you will perish. Unless you repent, you will perish. I do not know if you know this study. There is a recent study that if your children are lazy, please listen.
If your children are lazy, will be beggars. This is the recent study. What do you mean by beggars? They will be dependent on dole-outs. Mayaman, mahirap. If your children are lazy, your grandchildren will be beggars.